mahirap tanggapin. Napatay na yung kuya ko. So, pinipilit ko na lang na sabihin sa sarili namin at sa mga kapamilya ko na parang bangungot lang ito nangyayari sa atin. Hindi ito totoo. Siguro naman natuto ka na sa nangyari sa kapatid mo. Opo, Nay. Madami po ako natutunan kay Kuya. Kung paano maging magaling na sundalo. Mapagmahal na anak. At kapatid. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Eren. Sanang mangyari sa'yo ang nangyari sa kuya mo. Tumigil ka na sa pagiging sundalo. Nay, kapag ginawa ko yun, para lang din mawala ng silbi yung mga natutunan ko kay Kuya. Nangako ko sa kanya na walang iwanan. Kaya hindi po pwede na matapos mga pangarap niya para sa bayan at para sa ating mga naiwan niya. Ako po ang magpapatuloy ng mga pangarap ni Kuya JD. % po mga kapatid, ang mga batang lalaking Pinoy, kapag tinanong po natin sila kung anong gusto nilang maging sa kanilang paglaki, isa lamang po ang kanilang isasagot. Gusto nilang maging kawal, gusto po nilang makapagsuot ng uniforme ng sundalo. Napakarami pong kumakatok pero iilan lamang po ang napagbibigyan. Katulad po ng kasama natin ngayon dito sa Real Confessions. Bagaman nawala po at iniwan siya ng kanyang kapatid na sundalo rin, ay siya po ang inaasahan ng kanyang pamilya at natin na rin na magpapatuloy po ng pangarap nilang magkapatid na nagmamahalan. Magandang gabi sa iyo, Lieutenant Eren K. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po. Nung una mong malaman ang pagkamatay ni Lieutenant JD, anong unang pumasok sa isip mo? Napakasakit po yung pangyayari. Knowing the fact na 2 months pa lang po ang nakalilipas nung namatay ang tatay ko. Humina ba ang iyong inspirasyon at aspirasyon na ipagpatuloy ang buhay mo bilang isang sundalo? Nagkaroon po ng paglamig yung baga. Kung saan hindi na po mapapansin na yung 19 na buhay ay nawala. So kasabay po nung paglamig ng baga na yon, naisip ko, hahayaan ko rin ba lumamig yung pangarap? Pati ikaw. Oo.
Meron ba siyang iniwang mga salita sa'yo, si Lieutenant JD, bago siya nawala? Yung libing po ng tatay ko, sinabi niya na handa po siyang mamatay sa bayan. So sana po yung mga kabataan din magkaroon ng ganung desire na mapaglingkuran. To the point po na nalimutan po niyang pagsilbihan yung pamilya. Oo. Kapag ikaw'y nagkaanak ng lalaki, sasabihin mo ba sa kanya o papayag ka ba pag sinabi niya sa'yo na, Dad, gusto ko rin pong maging sundalo? Definitely po, papayag ako kung gusto po niya. Hindi ba nag-cross sa isip mo kahit minsan lang ang sabihin na baka magkaganito din ang buhay ko? Pumasok ba sa utak mo ang pagsuko? Ang pagsuko po ay hindi option. Wala naman po sigurong challenge na ibibigay ang Panginoon na hindi mo kayang gawin. At bilang panghuling tanong ko sa'yo, gaano kadakila ang kapatid mo para sa'yo? It can never be measured by any kind of medal. Karaniwan po mga kapatid, kapag araw ng pagtatapos at tinatawag ang pangalan ng isang bata sa entablado para sabitan ng ribbon o medalya, ang kadalasan pong tanong ng mga nanonood ay hindi ang pangalan ng bata, kundi ang kung sino ang kanyang mga magulang. Nararapat lamang po sa gabing ito na tawagin natin dito at makasama namin ni Lieutenant Eren, ang kanyang dakilang ina, ang babae po sa likod ng tagumpay ng 2 sundalo na ating ipinagmamalaki dito sa ating bayan, si Nanay Estelita Ke. Nay, nung magpaalam po sila na magsusundalo, ano pong sinabi nyo? Hanapin ninyo ang buhay ninyo. Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang mga gusto nyo. Pag-ingatan nyo. Pag ang kukunin ay ang buhay nyo, tumakbo kayo, tatanggapin ko kayo. Opo, at ngayon nga po na si Lieutenant Eren ay nandito pa rin po sa atin, kapiling natin. Siya po ba kahit minsan lang ay pinayuhan nyo rin na huwag na ipagpatuloy ang kanyang propesyon? Oo. Paano niyo po sinabi sa kanya? Ayoko na. Pag ikaw ang pinadala sa basilan, magpalita tayo ng pangalan. Opo. Masakit to para sa akin kasi kami sama-sama kaming mag-iina na naghirap, bumuo ng pangarap. Nung naandyan na at abot kamay na namin ng pangarap, ay bigla na lamang mawawala. Pero nanay, meron pong saysay, ano po. Dahil siya po ay nakipaglaban para sa ating bayan. Isa po kayong dakilang ina, isa po kayong dakilang taga-subaybay ng inyong mga anak. Ang mga susunod nyo pa pong mga anak, kapag nagpaalam sa inyo, gusto nyo pa rin po bang maging militar? Sa naramdaman kong sakit sa pagkamatay ng akin si JD, ayaw ko na ho. Ayaw nyo na po. Ayaw ko na. At mauunawaan po namin yun. Maraming salamat po. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po. Karapat-dapat lamang nasabitan ng medalya si Lieutenant JD sa pagkadakila ng kanyang pag-ibig sa tinubuan niyang lupa at dalisay na pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat lang siyang saluduhan dahil sa walang pag-iimbot niyang pagtupad sa kanyang tungkulin sa bansa at sa kanyang mga mahal sa buhay. Maaga man siyang nawala, ay habang buhay pa rin nating maaalala ang kanyang kabayanihan at kabutihan. Naway maging inspirasyon si Lieutenant JD sa ating lahat na maging kawal ng buhay na handang harapin ang anumang hamon ng kapalaran. Pangkaraniwang buhay, kakaibang karanasan, totoong kwento ng katapangan at tagumpay. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Christy Fermin at ito ang inyong Real Confessions. Meron ba kayong real confession na nais ibahagi? Mga kwentong magbibigay inspirasyon, aral at pag-asa sa mga manonood. Ipadala ang iyong liham sa TV5 Broadway, 2nd floor, 702 Broadway Centrum, Broadway Avenue, New Manila, Quezon City. O mag-email sa realconfessions@tv5.com.ph. Para sa mapipiling kwento, may matatanggap na insentibo. Sulat na, kapatid! Ang bawat kwento po ng buhay ay binubuo ng mga pangarap at pagkakataon. Mga pangyayaring maaaring hindi po inaasahan, pero hindi rin naman maiiwasan. Pag wala na ako, kaasawa ka ulit, ha? Mga pangyayaring magpapatibay ng kanilang puso at huhubog sa kanilang pagkatao. Ang kasalanan po ng ama,
ay hindi po kasalanan ng anak. Ito ang tunay na pakikipagsapalaran ng mga totoong tao na tulad po ninyo. Pangkaraniwang buhay, kakaibang karanasan. Totoong kwento ng katapangan at tagumpay. Ito po ang inyong Real Confessions. Sa mas pinalaking Sabado Panalo ng TV5.